We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Nagpahigayon og indignation rally ug prayer walk ang mga siligan ni Lilian Nieva, ang kanhi Executive Assistant sa Philippine Sports Commission. Kinsa brutal nga gipatay sulod sa iyang panimalay sa Davao City. Ang mga nakapuyo dool sa maong lugar nabalaka sa ilang seguridad. Ani ang report ni Jandy Esteban. Alas 5 Miyerkules sa hapon, nagtapok ang mga homeowners sa usa ka subdivision sa Barangay Bagugaliera, Davao City. Alang sa usa ka indignation rally, agig pagkondena sa brutal nga pagpatay sa ilahang silingang si Lilian Nieva. Kinsa gidunggab sa makadaghang higayon sulod mismo sa iyang balay. Si Nieva, kanhi Executive Assistant sa Philippine Sports Commission. Gireport sab nga nawala ang alahas ug ubang gamit sa biktima. Sa karon, wala pagihapoy natumbok nga suspect. Pagkaalasay sa gabi, nagdagkot og kandila ang mga homeowners ug nagpahigayon og prayer walk paingon sa mismong balay sa biktima. Nagpahigayon og prayer walk ang mga residente dinhi sa Deca Home Subdivision sa Bagugaliera sa pagpanguna sa ilang Homeowners Association. Paagi nila kini aron manawagan og hustisya alang kang Lilian Nieva. Sukad sa krimen, dili kalikayan sa mga residente nga makabati og kahadlok. I didn't expect that such of crime na mangyari dito sa loob mismo ng village. Security is really something that we are afraid of right now. Kay we're not sure what's going to happen in the next few days. Naisgutan sab sa ilahang panagtapok nga duna nay mga nakawatan nga residente kaniadto sulod sa subdivision. Nabalaka sab sila kay dunay laing entrance sulod sa subdivision nga pwedeng lutsan sa mga tao ug wala pasay suga ang pipila ka dalan. Kini nga bahin sa subdivision wala pay perimeter fence. Maong hangyo sa mga residente nga unta mabutangan na alang sa ilang seguridad. Aron usab nga wala nay dali-dali nga makalusot dinhi sa ilang subdivision. Hinuon sa Facebook page sa maong subdivision, sumala pa nga ilahang gipahugtan ang seguridad labi na sa pagberipika sa mga musulod sa subdivision. Samtang dunay persons of interest ang kapulisan nga ginatutukan sa kaso. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban. Para sa At Home with GMA Regional TV. Ana sa 40 ka mga unclaimed cadavers sa Zamboanga City ang gipahiluna na sa City Social Welfare Development Office sa usa ka pampublikong sementeryo sa syudad. Ano ang report ni Efren Mamak? Gipailawom sa disinfection sa mga personahe sa Zamboanga City Health Office ang mga kahon sa 40 ka mga unclaimed cadaver isip health preventive measure. Una kini ipahiluna sa usa ka pampublikong sementeryo sa Sitio Bangkal, Barangay Mercedes, Zamboanga City. Gihalara nila kini og mga pag-ampo ug bendisyon subay sa relihiyong Katoliko. Rise again from life someday as all the corpses that are going to be blessed and buried in their final resting place. Matud sa City Social Welfare and Development Office, ang mass burial activity usa ka programa sa lokal nga kagamhanan matag tuig aron ipahilo na ang mga patayng lawas nga wala nay banay nga nag-claim. We are abla pa sila feeling emotional, no? Kay pensando kita 40 cadavers, entera kita aura.
nuay pamilya ken atende kanila, although the city government amo se el programa no para dale kanila para pwede kita dale kanila decente burial service. Sagad matud pa sa mga unclaimed cadaver, mga street dweller nga namatay gumikan sa sakit sama sa dehydration, malnutrition ug chronic disease. Aduna say biktima matud pa sa shooting incident. Temporaryo kining gikustodiya sa usa ka pribadong punerarya nga gikontrata sa LGU. Gipasabot sa CSWDO, nagapaygayon sila og interagency confirmation nga langkuban sa PNP, NBI, Civil Registrar ug City Health Office aron masiguro nga una ilubong. Gipaningkamutan gayud nga pangitaon ang ilang kabanay. Actually kami El Tabusca, no? Mucho kami mga media platform ta usa, no, para to contact ko ng mga pamilya. Although there are times chene poco, no, ta responde tanda sila man claim el de la pamilya na Villa, but in most cases no hay. Matud sa CSWDO, ikonsidera nga unclaimed cadaver kung mulapas na sa 10 ka bulan nga walay moangkon nga kabanay sa patayng lawas. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Duha ka patayng lawas sa mga lalaki ang napalgang patay o gisulod sa sako sa Dato Angal Midtimbang sa Maguindanao del Sur. Ang mga biktima pulos residente matud pa sa Davao City. Ani ang report. Gisulod sa sako ug wala nay kinabuhi nga napalgan sa mga residente sa Barangay Mapayag, Dato Angal Midtimbang, Maguindanao del Sur, kining duha ka lalaki pasado alas 5 sa buntag adlawng Miyerkules. Giila ang mga biktima nga sila si Eugene Michael Tenazas Jr., residente sa Matina, Davao City, ug Rodford Uy, residente sa Ulas Crossing, Davao City. Nabuksan na po namin kasi sinilit po nila sa sako ng malaking lalagyan ng simento eh. Nung binuksan po namin, tapos pinadala po yung mga picture sa mga pamilya at yung ako na-identify po nila. Atul sa inisyal nga pag-examine sa Regional Forensic Unit sa mga patayng lawas, wala sila'y nakit ang mga samad dinunggaban o pinusilan. Ana-ana sa state of decomposition ang lawas sa mga biktima. Layo matud pa sa kabalayan ang lugar asa napalgan ang mga biktima. Ginasuta pa sa kapulisan kung sa samang lugar gibuhat ang krimen. Wala naman pong nailagay na may mga sugat sila, may mga tama. Ang sinususpect lang po nila may mga tali po sila sa liig. Parang Sinakal. Yung pinaginahan po namin ay ginawa sa ibang lugar at kinapon lang po sa aming area. Sa karon nakig-koordinar na ang kapulisan sa banay sa mga biktima o ginasuta pa ang motibo sa krimen. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning atong makauban si kapuso actor Rocco Nasino kinsa nailhan sa iyang karakter nga si Anton Rosales sa ginaatangan matag hapon nga action suspense drama series nga The Missing Husband. Atong sayron kung unsa pa ang angay atangan sa mas nagkainit nga eksena sa serye sa akong pakiginabi kaniya dinhi lang sa Bistop. Mga kapuso, this morning makakasama natin ang isa sa mga nirerespetong leading man ng GMA Network, our kapuso actor, Rocco Nasino. Rocco, good morning. Welcome to Iligan City and sa At Home with GMA Regional TV. Well, it's nice to be here sa At Home with GMA Regional TV. Of course, I'm doing my part para makabiyahe, mapunta ng mga kapuso natin. And it's always fun to come back here sa Iligan City. Pag-usapan rin natin ang mas umiinit pang action suspense drama na The Missing Husband. Ibang klaseng karakter ang dinadala mo na si Anton. Saan ka ba humuhugot sa karakter na ito, Rocco? At may nakikita ka bang pagkakapareha ninyong dalawa? Not in the sense siguro na like todo sa ginawa ni Anton, but in a way na nakarelate ako. Siguro yung hugot ko na na-scam din kasi ako dati. No? Medyo malaking halagang pera yun mga 6 digits. So, may konting hugot pagdating doon sa mga eksena namin ni Brenda na gusto ko makuha yung pera ulit. I want to get my power back. Yung lahat na nakuha mo sa akin, gusto ko mabawi at ibalik sa mga tao kasi marami na damay. So, in that sense pa lang. Pero sa ginagawa ni Anton, ibang klase na yun. Kasi napakalalim na ng tinakbo nun. Na akala kong
suspense drama thriller ito. Naging action suspense drama thriller. So, marami nangyari na ngayon, itong araw na ito, nalaman ng mga kapuso natin na buhay nga si Anton. Pero ang tanong, paano siya makakabalik kay Millie, di ba? Dahil tuloy-tuloy ang pagtutok natin mga kapuso sa The Missing Husband, ano pa ba ang mga dapat abangan sa karakter mong si Anton? Ano pa ba ang mga importanteng mangyayari na kaabang-abang? Ayan nga, dahil nalaman ng mga kapuso natin na buhay pa rin si Anton. Marami ng katanungan na lumalabas ngayon kung makakabalik nga siya kay Millie. Marami pang hadlang para makabalik sa kanya. Maibabalik ba niya ang pera at mababawi lahat na nakuha ni Brendan? Yun ang tanong at dapat abangan ng mga kapuso natin. Dahil itong si Anton, hindi talaga siya titigil hanggat maitama niya ang lahat. So abangan ng mga kapuso yan. Right, this time, Rocco, please invite our kapuso viewers na suportahan at abangan pa ang mga proyekto mo. Sa mga kapuso natin, Iliganon, thank you for welcoming me here sa Iligan City. At sa mga kapuso natin all over the Philippines, thank you for supporting The Missing Husband and thank you for supporting GMA Regional. Abangan niyo po lahat ng programa ng GMA and of course, The Missing Husband tuwing hapon po sa GMA Afternoon Prime. Dagang salamat, Rocco Nasino, sa iyong oras na ibinigay sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, it's #Friday. Og laing berkantahan na sab ang idalit namo kaninyo. This morning atong makauban ang Tortang Talong. Dili ka na sudaan ha. Apan usa kini ka reggae fusion band og usa sa mga local band dinhi sa Mindanao. Mga kapuso, please welcome Tortang Talong. Guys, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Guys, paila-ila mo sa atong mga viewers. Mayong buntag, ako din si Suy. May buntag, ako si Poots. May buntag, ako si Dabi. Ayun. Guys, first of all, unsay feeling nga ana mo karon dinhi sa At Home with GMA Regional TV? Excited me o kanang sa among feeling kay marami og nanagid mi sa TV no. Okay. Tinuod na gid siya so na-enjoy me o kanang syempre nakulbaan pod. Okay. Moro pod do kulba pod din. Kulba pod kayo. Og si Sir, kay napansin namo no si Sir tense na kayo baka ganiha pa. Unsa may feeling, Sir? Ano lang, sir, wala lang sa natural na habitat, sir. Habitat. Okay. Tortang Talong, makagutom kay ang inyong pangalan, sir, ba sa banda Tortang Talong. Paunsa ba ni nabuo ang pangalan or kinsa ba ang nag-choose ani nga pangalan, sir, kaning Tortang Talong? Well, usa ko sa nagpili ani na pangalan. Actually taas din siya eh. Okay. Ang pangalan to kay Wipeout Tortang Talong. Okay. So gisorte na lang namo gihimo naman Tortang Talong. So para medyo dili po siya kay taas kay litukod. Okay. O curious pud mi, sir, kung paunsa ba nabuo ang atuang sir, ang atuang banda? Mga 2017 ako nakasulod, sir, so bali nana sila gitarista pod. So katong pagkahawa nila gi-invite pod ko sa akong friend pod na mag-play pod sila sa una. Okay. Sa kadagan sa atong mga music genre, sir, no? Nganong reggae man ang ato ang napili nga genre, sir? Reggae is kuan magud siya universal music kumbaga murag worldwide or bisag asa sa kalibutan ba. So ang reggae is love, peace, kumbaga unity ana. So ginaawhag na mo ang mga local band diri sa Mindanao. Nindot yun ang reggae. Nindot yun siya sa ato ang kuan. Kaya maka-jam-jam ka, sir, no? Kumbaga, murag na lang sa dagat ba? Kanang murag chill-chill ang vibe, kumbaga. Yes, lingaw kayo. Oo. Tapos, sir, unsa ba kay syempre, sir, no? Kasagaran jud sa mga artist, doon na sila inspiration. Unsa ba, or kinsa ba ang atong himong inspiration, sir? Oh. Well, gibasihan na po na mga daily life na to na ang palibot. Di ata mo kuha og hugot og kusog sa may balanse sa kinabuhi. Energy kumbaga. So diha ra pud nato gibase ra pud inspirasyon sa matag usa sa tibuok kalibutan sa tantaw. Pero ang pangutana, sir, unsa ba ang feeling, sir, nga mag-perform bitaw sa live audience
compared anang sa ano bitaw sa atong mga viewers sa television? Sa live manggod sir, manggod siya. Murag ganing kanang ma-express nimo kung kinsa ka ba sa Okay. live kaysa lahi pud ang sa TV mura siya kanang kailangan you have to behave to yourself nagana gani or unsa ba kay actually lahi magud ko sa live ako dili magud ko matubang og tao pod tapos magtalikod lang po ko so bali natural na siya sa kuha mo gawas ba. Okay. So murag na lahian lang ko ba kay lahi magud ang environment sa kuha murag ana gud ambot na lang pud sa ilaha pod diba? O kasagaran sa mga artists sir no kay kung in person kung magstorya sila kay kanang shy, hilumon, pero kung mag-perform kanang ano na all out na ing ana pud ba mo sir? Oo, normal na siya na once na naka sa stage, mawala ang imuhang view sa atubangan. So, ma-focus nimo ang imong craft kung gusto nimo ipakita. Okay. Before we end this interview, sir, unsa ba ang ato ang mensahe bitaw, sir, sa mga kids o sa mga aspiring bitaw na mga musicians nga gusto itahak ang larangan sa musika? Magbuhat sila og original nilang craft sa ilahang music and then i-enjoy lang nila ang music kay dili man sa ingon niya kanang dili lang ikuha ng mga negative so positive yes. lang permente sa ato ang music niya padayon lang gyapon sa pagbuhat og mga original na music. Ayun, daghang salamat Tortang Talong ug mga kapuso. Tutok lang kay taod-taod atong madunggan ang performance sa Tortang Talong dinhilang sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Typhoon Koino nabati na sa southern Taiwan ang kabangis sa bagyo. Daw higanteng balod ang naghapak sa baybayon sa southern Taiwan. Timaan kini sa kakusog sa bagyong Koino nga nagsugod na pagkuso-kuso sa lugar. Sa nasinati karong kusog nga ulan ug hangin ang nakatala ng otoridad og 190 nga nasamdan. Hinuon walay kinabuhing nakalas. Ang kusog nga ulan ang nasinati sa east coast sa nasod, lakip na dinhi ang Taitung. Sumala sa usa ka 62 anyos nga retired teacher nga si Woyon Shan nga mas gipangandaman nila karon ang pagsulod sa bagyo kaysa nahitabo kaniadto sa paghapak sa bagyong Haiko niadtong bulan sa Agosto. Kasagaran sa mga syudad sa Taiwan ang nagdeklara og holiday aron makapangandam ang mga residente. Pipila ka gambalay ug eskwelahan na danyos sa sunod-sunod nga magnitude 6.3 ug 5.3 nga linog sa Nepal. Duha ka sunod-sunod nga linog ang mitay-og sa nasod Nepal. Ang magnitude 6.3 ug 5.3 nakuhaan pa sa CCTV ang sagunsong pagtay-og kung asa nagdinaganay ang mga tao pagawas sa establishmento. Nakuhaan sab sa CCTV ang usa ka tindahan kung asa nangahulog ang paninda samtang pipila ka gambalay ug balay ang nahugmak gayud sa linog. Sa tala sa kagamhanan, 17 ka tawo ang nasamdan sa insidente. Nakatala sab og landslide sa nagunang mga kadalanan. Gani usa ka babae ang gikatahong namatay human natabunan sa landslide nga epekto sa linog. Ang bukirong nasod sa Nepal ang kanunay ginatay og kusog nga linog. Gani mao pa lang ang pagbangon niini human ang 2015 nga linog nga miklas og 9,000 ka kinabuhi og nadanyos nga mga syudad ug mga centuries old nga temples. Usa ka barangay kagawad ug usa ka lalaki dakpan atol sa drug bypass operation sa Molave, Zamboanga del Sur. Samtang giila nga drug maintainer nga usa ka kanhing magtutudlo nakaikyas atol sa operasyon. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Dakpan kining duha ka lalaki nga gilang sila si Raul Ebcas kinsa usa ka barangay kagawad sa Upper Tiparak, Tambulig, Zamboanga del Sur ug Camilo Albultra. Dihang maaktuhan sa mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency, CONPEDEA, nga nagapat session sulod sa usa ka panimalay nga usa kuno ka drug den sa barangay Madasigon, Molave, Zamboanga del Sur. Apan ang target suspect unta sa PIDEA 9 nga tag-iya sa panimalay nga si Gary Montanier nga maoy gilang drug den maintainer nakaikyas atol sa operasyon. Kaning drug den ginagamit niya kining luyo siyang panimalay ay doon ay mga kwarto-kwarto dito
dito niya pasudlo ng iyang mga consumer sa droga ug dito niya pagamiton. Nahitabo si Gary Montañer niagi sa usa ka bintana, nilabak dito sa luyo nga wala na namo na bantay dayon. Ug kini na resulta kini sa pagkadakop ni ining duha ka personalidad. Nasayran nga usa ka kanhing magtutudlo si Gary ug dugay na kining ginapanid-an sa mga otoridad. Nakuha kanila ang napulo ka gramo sa gituuhang droga nga mukantidad o kapin 80,000 pesos. Lakip ang mga drug paraphernalia. Gipasakaan na og kasong paglapas sa RA 9165 ang maong mga suspetsado. Samtang magpadayon ang operasyon sa PIDEA alang sa pagkasikop sa maong drug den maintainer. Lagi piliyo ng droga. Bisan kini atong mga elected barangay official mo na pagidaghan atong ginamanmanan kani wala mi mahimo kun dili tungod sa kanang bitang cooperation sa public. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Patay ang usa ka lalaki sa Libungan, Cotabato human kini napusilan sa iyang higala. Ang rason, naalaan matud pa kini og unggoy samtang nagapang-hunting sila og hayop sa bukid. Ani ang report. Wala damha sa live-in partner ni William Rendoan Jr., 29 anyos. Ang gidangatan ni William, human kini ng hunting og mga hayop sa bukid sa Barangay Kitubod, Libungan, Cotabato ni adtong October 2. Gani una milakaw na nanghid matod pa kini sa iyang live-in partner. Wala daw siya gitugutan apan midayon gihapon kini. Kauban niya ni adtong higayuna ang iyang higala ug milakaw matod pa sila sa managlahing direksyon. Apan pag-abot sa suok nga bahin, dihang dunay milihok, kalit kining gipusil sa higala. Sanglit, nagtuo siya nga usa kini ka unggoy. Dihang iyang gisuta, si William na diay ang iyang napusilan. Patay ang biktima, wala na kini nadala sa ospital tungod sa kalayo sa lugar sa nahitabuan. Sumala sa kapulisan, wala nag-report kanila ang hitabo. Pareho matod pang miyembro sa tribong Arumanen Manobo ang duha. Busa ang ilang tribal leader na lang matod pa ang naghusay sa banay sa biktima ug sa higala nga nakapusil. Samtang nakatakdang ilubong ang biktima ugma adlawng Biyernes. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Siyam ka mga kandidato alang sa barangay ug sangguniang kabataan eleksyon sa Zamboanga City ang nahatagan og show cause order. Human na lang bigit sa premature campaigning. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Sa taliabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections, gihatagan og gibugaton sa Commission on Election ang mga gipatumang balaod ngadto sa mga mikandidato. Sa Zamboanga City, adunay natalang kapin 4,800 ka mga kandidato. Apan siyam niini ang nakadawat og show cause order human nalambigit sa premature campaigning. Sumala pa, sagad kanila mga mudagan sa sangguniang kabataan. Yung common sa kanila is yung Facebook post na nag-engage na sila sa premature campaigning. Yung show cause order galing yan sa Task Force kontra Anti-EPAL, pinapadala sa regional office and then yung regional office pina-forward sa amin for proper action. Yung part po namin is just to serve the notice sa mga kandidato. Hatagan og hangtod tulo ka adlaw ang mga nahatagan og show cause order aron ipasabot ang ilang kabahin. Sumala sa COMELEC, kasuhan gayud og disqualification ug election offense kung mapamatud-an nga milapas ang maong mga kandidato ug pwedeng mapriso gikan usa hangtod 6 ka tuig. For all candidates, please engage in campaigning only on October 19 to October 28. Please do not engage in any premature campaigning and vote buying because COMELEC is really serious in implementing the guidelines for the upcoming elections. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Nakadawat og Red Orchid Award ang Sarangani Province o Provincial Office ato sa Pugay Pangkalusugan Award 2023 nga gipahigayon sa Coronadal City. Matud pa, pasado sa kriteriya sa Department of Health ang Sarangani Police Provincial Office o SPPO sa pag-implementa sa 100% tobacco-free environment. Kini nakasubay sab sa power measure sa World Health Organization.
Kinimatod pa ang pinakaunang award nga nakuha sa Sarangani PNP sa ilang pag-implementa sa smoke-free policy sa provincial headquarters. Ginalaraw na sab nila karon nga ma-implementa kini sa mga municipal police station sa probinsya sa Sarangani. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Adele, usa ka English singer-songwriter. I don't make music for eyes. I make music for ears. Mga kapuso, 80 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.